Diyos ko, paano na ako? Saan ako titira? Saan ako kukuha ng pambili ng makakain? Magpapasko pa naman. Ano ba itong pagsubok na dumating sa akin? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Maraming mga taga-probinsya ang pinipiling makipagsapalaran sa syudad para sa magandang trabaho at pamumuhay. Ngunit hindi lahat sila'y sinuswerte. May mga ibang nauwi lamang sa matinding pagsubok o kaya'y nahuhulog sa masasamang loob. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Owen sa ating dulang sa kanyang panahon. Owen, sumasakit ba tiyan mo? Oo, kanina pa sumasakit eh. Sinong hindi sasakit ang tiyan eh? Lahat ng pinapakain sa atin dito, puro bulok na gulay. Sabihin na natin sa amo natin, ha? Daling ka na sa ospital. Sa palagay mo, dadalhin ako sa ospital lang mga yun. Kung yung mga pagkain natin, tinitipid pa tayo, yun pa kaya? O ano? Kaya mo pa ba? Kaya pa, hindi ako mamamatay dito. Eto na yung mga pagkain niya. Ayun na. Ayan, ha? Ano ba yan? Parang kaning baboy lang ang pagkain natin. Anong problema ng isang yan? Ma'am, si Owen po. Ano? Sumasakit po ang tiyan niya eh. Ha? Dali na po natin siya sa ospital. Sumasakit lang ang tiyan? Dumi lang niya yan. Mawawala din ang sakit na yan. Hindi na kailangan pang dalhin sa ospital yan. Pero, Ay, ma'am... walang pera-pera. Ikaw, umayos ka dyan, ha? Huwag ka mag-inarte. Mamaya, may dadating na kumpanya na maghanap ng mga tauhan. Huwag kang haharap sa kliyente ng ganyan ang itsura mo. Ano? Nakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Gamitin mo na yung banyo. Ilabas mo na kung ano yung dapat mong ilabas doon. O ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Oo. Ay, kayo mga lalaki, bilisan nyo ang pagkain, ha? Ihanda nyo na rin ang sarili nyo mamaya. Opo, ma'am. O, ayan na. May trabaho ka na, Owen. Doon ka sa grocery store naka-assign. Siguruhin mo lang na hindi ka papalpak doon. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko pong trabaho ko, ma'am. Ay, naku, siguruhin mo. Ayoko mapapahiya kay Sir Jeff. Opo, ma'am. Naku. Naku, ano ba yan, Owen? Ay, Kahit kailan talagang tanga-tanga mo. sorry po, sir. Sorry. Puro ka na lang sorry. Pero patuloy ka pa rin sa magagawa ng kapalpakan dito sa grocery namin. Oh, tingnan mo itong mga bumagsak na dilata. Hindi nga sila nabasag. Pero may mga nayupi naman. Anong gagawin natin ngayon dito, ha? Hindi ito binibili ng mga customer. Hoy, itong tandaan mo, ha? Isa lang ang hindi mabili sa mga tinda natin. Kalugihan nyo sa amin. Hindi ko naman po sinasadyang maibagsak itong mga delate. Hindi sinasadya. Ang sabihin mo, gunggong ka talaga. Sir, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan sa akin. Ano bakit? Lalaban ka na sa akin? Ha? Lalaban ka? Aray ko. Ano? Lalaban ka? Huwag niyo naman po akong matukan, sir. Kasi gusto kitang batukan eh. Ayan. Aray ko. Ano? Sobra na kayo eh. Sige, lumaban ka na sa akin. Pagbibigyan kita. Ano? Ha? Aray ko. Ano? Gusto mo ba? Sasagot ka pa sa akin? Ha? Ha? Sir, aray ko. Ano? Sir, tama na ho. Huwag niyo naman saktan si Owen. At sino ka para magsabihan ako, ha? Hoy! Huwag kayong makialam dito! Hayop ka. Ikaw ang hayop! Aray ko. Ngayon, sino mukhang hayop sa atin, ha? Ha? Aray, tama na po, sir. Aray ko. Maawa na po kayo. Tama na. Susuko ka rin pala eh. Lampa! Si Sandy ka na! Ayoko na makikita ang pagmumukha mo sa grocery namin! Layas!
na akong trabaho. Pinaalis na rin ako doon sa dati kong tinutuluyang boarding house. Oh, Diyos ko, paano na ako? Saan ako titira? Saan ako kukuha ng pambili ng makakain? Magpapasko pa naman. Ano ba itong pagsubok na dumating sa akin? Sana hindi na lang ako umalis ng Negros. Nagkamali ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Palimos po. Palimos po. Pambili lang po ng pagkain. Hindi pa po ako kumakain simula kahapon. Diyos ko, tulungan mo po ako. Sana po merong maawa sa kalagayan ko at magbigay sa akin ng pera o pagkain. Talagang hindi ko na po kaya. Gutom na po ako. Walang pumapansin sa akin. Ilang oras na lang magpapasko na. Buti pa itong mga batang nangangaroling masaya sila sa darating na Pasko. Kasama nila magdiriwang ang pamilya niya. Kumusta na kaya sina inay at ang mga kapatid ko? Masaya kaya sila ngayong Pasko? Kung alam lang nila yung kalagayan ko ngayon. Pasensya na kayo mga bata. Wala akong mapapamasko sa inyo, ha? Huwag kayo mag-alala. Hindi po kami namamasko. Ha? Ibigay po sana namin to sa inyo. Binibigyan niyo ako ng pera? Pero napamaskuhan niyo to, ha? Yun na po ito. Para may pambili po kayo ng pagkain. Maraming salamat sa inyo mga bata. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinasaya ng Paskong ito. Wala po nga naman yun. Salamat, ha? Po. Sige. Oh, Diyos ko, maraming salamat. Pero kailangan kong kumilos. Ayoko manatiling palaboy na ganito. Alam kong naghihintay sa akin ang pamilya ko. Kailangan kong makabalik sa amin. Ale, baka po naghahanap kayo ng kargador o boy o taungan dito sa tindahan nyo. Kailangan ko lang po kasi ng trabaho. Anak ko, wala. Hindi ako naghahanap ng trabahador ngayon. Masipag naman po ako, mabilis kumilos. Kahit maliit lang po ang sahod. Ano ba't lang po kasasabi ko lang hindi ako naghahanap ng trabahador ngayon? Basta sige na. Mais ka dyan. Ni-istorbo mong negosyo ko. Sige po. Halos magdadalawang linggo na ako naghahanap ng trabaho. Pero wala pa rin nangyayari. Malabong makahanap ako ng trabaho kung ganitong isura ko. Wala naman akong perang pampagupit ng buhok. Lumang-luma na rin itong suot ko. Diyos ko, magpadala ka sa akin ng swerte. Kuya! Kuya! Natatanda mo pa ba ako? Ha? Opo, natatandaan ko po kayo. Kayo po yung nagbigay sa akin ng tulong. Sabi ko na nga ba, makikita uli kita dito. O anong ginagawa mo ngayon? Naghahanap po sana ako ng trabaho, ma'am. Ayoko na po kasi maging palaboy habang buhay. Gusto ko na pong makauwi sa amin sa Negros. Ganun ba? Ay, tamang-tama. Pwede kitang mabigyan ng trabaho at matitirhan. Talaga po? Oo. O siya nga pala, ano pangalan mo? Owen po, ma'am. Ako naman si Sheila. Halika, doon tayo. Para pag-usapan natin yung magiging trabaho mo sa akin, kung sakali.
sana ma-deliver ko itong package on time kay Mr. Chua. Ano kaya ang laman itong mga pinadadala sa akin ni Ma'am Sheila? Medyo mabigat ha. Pero okay lang. Malaki naman ang ibinabayad sa akin ni Ma'am Sheila kada deliver eh. Kaya nakakaupa na ako ng maayos na kwarto at hindi ko na rin pinoproblema ang pambili ko ng pagkain. Hulog talaga si Ma'am Sheila sa akin eh. Oh, teka. Ano to? Mga pulis? Huwag kang kikilos, ha? Oh. Taas mo ang kamay mo. Bitiwan mo yung hawak mo. Teka, sandali. Bitiwan niyo nga ako. Ano ba? Sasan yan? At huwag hayaang makatakas. Teka, ano ba kasalanan ko sa inyo? At hinuhuli niyo ako? Ano ba? Anong ginagawa niyo dyan sa package? Ibalik niyo sa akin yan. Sir, mukhang marijuana naman ang package. Marijuana? Inaaresto ka namin sa salang possession of illegal drugs and controlled substance. Teka, pakawalan niyo ako. Wala akong alam dito. Yeah. Wala akong kasalanan. Ma, Ate Ana, salamat nilalaw niyo ako ngayon dito sa kulungan. Owen, nabalitaan namin yung nangyari sa'yo kaya napaluwas kami papunta dito. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Ma, hindi ko naman po alam na illegal na droga pala yung pinadideliver sa akin ni Ma'am Sheila. Kung alam ko lang pong totoo, kahit na mamatay na ako sa gutom, hindi ako gagawa ng masama. Ano bang nangyari sa'yo dito? Akala ko yung pag-alis ko sa atin sa Negros sa makapagbibigay sa akin ng asenso, pero nagkamali ako. Puro hirap at pagdurusa ang dinanas ko dito. Hindi ako makahanap ng matinong trabaho. Tapos napahamak pa ako. Kung pagdurusa lang pala inabot mo rito, bakit hindi ka na lamang umuwi sa atin? Wala naman kasi akong perang pamasahe pabalik sa atin. At sinikap ko pa rin makahanap ng trabaho para makatulong sa inyo. At para tumigil na sina Tatay at Kuya Noel sa pagsasakada. Owen! Ate Ana, ayoko mabulok dito sa kulungan. Pakiusap, tulungan niyo ako. Gustuhin man namin tumulong, pero hindi naman namin alam kung paano namin gagawin yon. Hindi naman tayo mayaman para makakuha ng isang magaling na abogado. Pero sisikapin pa rin namin na matulungan ka, Owen. Kahit sa maliliit na bagay. Basta palagi mong tatandaan, anak. Hindi ka namin pababayaan. Kasama mo kami sa labang ito. Attorney, ano na pong balita sa kaso ko? Good news! Oh, Nahuli na yung Sheila at dalawa sa kasama niya. At nagbigay ng testimonya si Sheila na hindi ka kasapi ng sindikato. ganun ho ba? Oo, pwede nating gawing depensa yon para maayos ang kaso mo. Sige po, attorney. Gawin niyo po ang lahat para makalaya agad ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala, Aling Emma. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para makasama niyo ulit ang inyong anak. O siya, paano? Kailangan ko na umalis. Sige po, maraming salamat po, attorney. ha? Salamat po, attorney. Mag-ingat po Okay. kayo. Ma? Owen! Ate Ana, buti naman, nakarating ka. Pasensya na kung medyo late ako, ha? Natagalan ako sa inspection sa labas, eh. Inisa-isa pa yung mga dala kong pagkain. Okay lang yun, ang mahalaga. Kasama ko kayo ni Mama ngayong kaarawan ko. Oo nga pala. Happy birthday, anak. Thank you. Nandito ka man ngayon sa kulungan, sisikapin pa rin namin maging masaya ang pagdiriwang ng kaarawan mo, Huwag Owen. po kayong mag-alala. Masaya po ako ngayon. Basta, Owen, huwag kang susuko at mawawalan ng pag-asa. Tandaan mong may pamilya kang nagmamahal sa'yo. At naniniwala ako na malalampasan mo din itong pagsubok na ito sa buhay mo. Basta huwag mong kakalimutan magdasal palagi. Hinding-hindi ka niya tatalikuran. Salamat sa inyo, Ma, Ate Ana. Kung hindi dahil sa inyo, hindi lalakas ang loob ko. Alam kong darating ang panahon na makakalaya din ako. Minsay hindi natin maiwasan na magkamali sa ating mga desisyon sa buhay.
Lalo na kung sikmura na ang pinag-uusapan. Ang ilan ay kumakapit sa patalim, ang iba'y nagpapaalipin. Mayroon ding isinasakripisyo ang sariling dignidad para may maihain lamang sa hapag. Pero hanggat ikaw ay nabubuhay, maaari mo pa rin maitama ang iyong mga pagkakamali. Huwag kang susuko o mawawala ng pag-asa sakali mang ikaw ay nakulong sa pighati, sabagat may katapusan din ang lahat. Basta't maging matapang, magtiwala sa ating Panginoon. Makalalaya ka rin sa iyong pagdurusa sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang Panahon. Sa halip na pagkasunduin niyo mga asawa niyo, dinaragdagan niyo pa ang gulo. Hindi ko naman kayo pinalaking basagulero. Hindi na ba talaga tayo magkakaroon ng Nay, bakit po? Nay, anong nangyayari sa inyo? Nay! Handog ng DZRH ang tula sa Kanyang Panahon. Hindi masusukat ang pagmamahal ng ina sa kanyang mga supling. Ngunit may pagkakataon na ang pagmamahal na yun ay nagdudulot din ng suliranin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Editha sa ating dulang Sa Kanyang Panahon. naman ba nangyari sa inyo magkapatid? Bakit dinatnang ko kayong nagsisigawan? Kasi po, Inay, ang asawa ni Rayson, sinigawan si Noemi. Hindi sinigawan ni Daisy si Ate Noemi. Sinabihan lang na kunin ang mga sampay nyo dahil tuyo na naman ang mga damit nyo para makapagsampay naman kami. Yan ang hirap sa'yo, Rayson eh. Pinalalabas mo sinungaling ang asawa ko. Totoo naman eh. Dahil narinig kong pagsasalta ng asawa ko kay Ate Noemi. Tama na! Sana naman, pareho kayo matuto ng disiplina sa mga pagkilos nyo. Alalahanin nyo, 2 pamilya kayo nakatira dito. Magkapatid kayo. Kaya hindi kayo dapat nag-aaway. Lalo na dahil lamang sa isang maliit na bagay. Jason, kanina nakita ko, binila ni Nanay Edita ng laruan si Denden. Samantalang yung anak natin, walang binili. Oy, baka naman nakalimutan lang ni Inay. Sabihin mo, talagang paborito ni Nanay Edita yung anak ni na Rayson at Daisy. Si Daisy na tamad naman. Naiinis nga ako sa babaeng yun eh. Ewan ko ba kung bakit nagustuhan yun ng kapatid ko. Hindi naman kagandahan. Tamad pa. Kaya mo pala binili ang manika na yan para sa anak na Jason at Noemi. Ay, oo, Kuya Pilo. Hindi ko kasi siya nabilan nito kahapon dahil kinulang yung pera ko. Alam mo naman, 2 na apo ko. Kaya dapat, pag binilang ko ng laruan yung isa, meron din yung isa
Para wala magtampo. Dapat kasi pinagbubukod mo na yung dalawa mong anak eh. Para mapahinga ka naman sa mga intindihin. May pamilya na sila. At dapat tumayo na sila sa sariling mga paa. Mahirap naman kasi mangupahan. Baka hindi sila makaipon. Kawawa naman. Kaya titiisin mo na lang yung pag-aaway-aaway nila. Ganun ba? Magkakaayos din silang lahat. Lagi ko naman silang pinapangaralan eh. Papasok ka na ba sa trabaho mo, Rayson? Oh, Daisy. Aga mo naman yata ngayon. Mabuti na yun para hindi ako malate. Bakit ba? Linisin mo muna sana yung kalat ni Denden doon sa sala. Ano? Bakit akong gagawa nun? Nakita mong may trabaho ko. Bumangon ka na dyan at ikaw ang maglinis. Daisy, ano ka ba naman? Bakit hindi mo linisin yung kalat ng anak mo? Hindi lang naman anak ko ang nagkalat dyan, Ate Noemi. Pati si Cheche nyo. O pati anak ko, pinagbibintangan mo. Hindi yan bintang. Magkalaro sila kanina dito, kaya alam ko. O kaya gusto mo, maglinis din ako. Oy, Daisy! Kapiraso lang yan lilinisin mo. Samantalang ako, bukod sa pag-aalaga sa mga anak namin, naglilinis ako at nag-aayos ng buong bahay. Aba magkaroon ka naman ng hiya. Ate Noemi! Ate Noemi, lumabas ka dyan sa kwarto nyo! Ate! Ba't ka ba nagsisisigaw, Rayson? Ba't mo sinisigawan ang asawa ko? Bastos ka! Mas bastos ang asawa mo. Siyang unang sumigaw sa asawa ko. Wala siyang karapatang gawin yun. Pati nang utusan si Daisy. Sobra kang magsalita. Kaya nagiging tamad si Daisy dahil kinukonsinti mo. At kaya naman nagiging akala mo kung sinong asawa mo dahil kinakampihan mo. Wala kang galang. Balik ko. Sinuntok mo ko. Ha? Akala mo hindi kita lalabanan. Ano? Walang yan. Ano ba kayo naman? Bakit kayo nagsusuntukan? Kasalanan ni na Rayson na eh. Pinagtatanggol ko lang ang asawa ko sa asawa ni Kuya. Si Kuya una nanuntok na eh. Sa halip na pagkasundiin niyo mga asawa niyo, dinaragdagan niyo pa ang gulo. Hindi ko naman kayo pinalaki ba sa gulero? Hindi naman talaga tayo magkakaroon ng Nay, bakit mo? Day, ano nangyayari sa inyo? Hindi ako makainga. Nakita nyo na nangyari. Dahil sa pag-aaway nyo, inatake sa puso ang nanay nyo. Mabuti na lamang naagapan siya ng mga doktor. Kung hindi, baka nawala na kayo ng ina. Hindi po namin sinasadya, Chong. Sino Rayson kasi? Anong kami? Tumigil na kayo! Baka gusto nyo ako bumugbog sa inyo. Kala ba nyo, porke matanda na ako, hindi ko kayo kayang bugbugin. Pareho kayong makampihin sa mga asawa nyo. Kayong dalawa, matagal na kayong may pamilya. Dapat bumukod na kayo. Tumayo kayo sa sariling mga paa. Hindi nyo na dapat kinukonsume ang kapatid ko. Mula nang mabiyuda siya, kayo na lang ang inaasikaso niya. Pasayahin nyo naman siya. Ngayong matanda na siya, maawa naman kayo. Kailangan bang mawala siya para magbago kayo at matuto? Kailangan pa bang mawalan kayo ng ina para makaunawa? Rayson, bukas,
Aalis na kami ng ate Noemi mo. Ha? Saan kayo pupunta? Nakakita ako ng murang paupahan malapit sa pinapasokan ko. Kinuha ko na. At bukas nga, lilipat na kami doon. Tama si Chong Pilo. Malalaki na tayo at may pamilya na. Dapat tumayo na tayo sa sarili nating mga paa. Dapat nga, pasayahin na lang natin si inay. Kuya Jason, Sana kalimutan na natin ang mga pinagtalunan natin noon. Pasensya ka na sa amin. pasensya na rin kayo, kuya. Mali rin ako eh. Naging makampihin din ako sa asawa ko. Sorry, kuya. Pareho lang naman tayong naging makampihin eh. Kaya tama lang na magsimula na ulit tayo. Di tahimik na ang buhay mo ngayon, Edita. Dahil nakabukod na ang mga anak mo. Ay, tahimik nga, kuya. Pero, malungkot naman. Namimiss kong mga anak ko, lalo na yung mga apo ko. Pwede mo naman silang dalawin para makita mo sila. Plano ko talagang gawin yon. Pero hindi muna ngayon. Ang gusto ko kasi, makapag-adjust muna sila sa kanilang ginawang pagbukod. Mabuti naman. At ganyan ka na ngayon. Hindi naman masamang mahalin at gabayan natin ang ating mga anak. Pero dapat, hayaan din natin silang mamuhay ng sarili. Tama ka, kuya. Dahil hindi habang panahon, kasama nila tayo. Nay! Oh, kumusta na ang pinakamamahal kong inay? Kumusta pa, Nay? Ako, Jason! Noemi! Salamat naman, ninalaw niyo ako. Kasama din po nila kami ni Daisy, Nay. Nay! May dala po kami mga pagkain. Ibig niyong sabihin, dito kayong lahat kakain? Opo, Nay. Kasi po, mula nung bumukod kami ng bahay, hindi pa kayo dumadalaw sa amin eh. Kaya kami na po ang dumalaw sa inyo. O sa totoo lang, namiss ko ang ganitong magkakasama tayong lahat. Kami rin po, Nay. Kaya nga po, nagdala kami ng pagkain ngayon para mapagsaluhan natin lahat. Kaya nga po napag-usapan namin ni na kuya na every Sunday, dito kami maghahapunan sa inyo. Totoo po yun, Nay. At kami naman po ni Daisy ang magluluto ng kakainin natin. Salamat! Salamat, mga anak! Masaya ako! Dahil ngayon, magkakasundo na kayo. Kami po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Nay. Dahil pinagtiyagaan niyo po kaming lahat. Oo nga po, tama po si Daisy. Pinagtiyagaan niyo yung kaguluhan namin. Mga manugang ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Salamat po, Salamat Nay. po, Nay. Ang mga anak na nagmamahalan ay kagalakan ng magulang. Sila ay maipagmamalaki sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutian. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga.
Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ano? Kuya, hayaan mo na lang siya sa akin. Mahal na mahal ko siya eh. Ayoko mawala siya. Hindi ganun kadaling gawin ang sinasabi mo. Ang damot mo, kuya. Maramot ka. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang magkakapatid ay dapat laging nagmamahalan at nag-uunawaan. Ngunit may pagkakataon na bumabangon sa kanila ang mga suliranin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Romnick at ng kanyang kapatid sa ating tulang sa kanyang panahon. Oh, ito pa yung sinangag at langguni sa Ariel, Romnick. Salamat po, Nay. Ang sarap talaga mag-long silog ni Nay, no? Ang dami ko nakain. Si Itay po ba kumain na nito? Ay, oo, Ariel. Kanina pa, bago siya umalis. Kuya. Nakakita ko kahapon yung binili mong polo. Ang ganda. Maganda talaga yun, Romnick. Pweram ako mamaya, Ha? Sige na. Para lalo akong pumogi sa chick na pinopormahan ko. Anak, hindi pa nagagamit yun ni Ariel ng kuya mo. Binili niya yun eh. Uunahan mo pa siya. Lagi naman yung magagamit yun na eh. Ngayon ko lang po yun hihiramin. Sige na, kuya. Flowers and chocolates for you, Nessie. Ang polong suot ni Romnick? Hindi ako maaaring magkamali. Yan ang gift ko kay... Bakit natitigilan ka, Nessie? Masyado ko bang nagagupuhan sa akin ngayon? Ano bang sinasabi mo, Romnick? Nagulat lang ako sa suot mong polo. Oh, ang ganda, di ba? Sabi ko na mapapansin mo ako dahil dito eh. Kunin mo na itong flowers and chocolates na dadala ko. Romnick, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? May boyfriend na ako. Kaya hindi mo na ako dapat pagkaabalahan pa. Hindi ako naniniwala. Wala naman ako nakikitang dumadalaw sa'yo eh. Kailangan ba talaga ipakita ko sa'yo? Romnick, hindi kita niloloko. Huwag kang mainis. Hayaan mo na lang kasi ako. Total, hindi pa naman kayo kasal eh. Sabi mo, pupunta ka dito kahapon. Bakit hindi ka dumating, Ariel? Dumating ako. Pero nakita kong pumasok dito ang kapatid ko. Kaya hindi na ako tumuloy. Kapatid ko palang sinasabi mong manliligaw mong makulit. Oh my God! Kapatid mo pala si Romnick? Kaya pala, suot niya yung polo na gift ko sa'yo. Hiniram niya kasi sa akin yun kahapon eh. Ayaw niyang maniwala na may boyfriend na ako eh. Siguro naman ngayon, kung sasabihin mo sa kanya na ikaw ang boyfriend ko, maniniwala na siya at titigil na siya sa panliligaw sa akin. Ariel, may problema ka ba, anak? Wala po, Nay. Ilang araw na kasi naming napapansin ng tatay mo na matamlay ka, na para bang may malalim kang iniisip. Anak, ano ba problema?
Si Romnick po eh. May ginawa ba sa'yo ang gusto mong kapatid? May nililigawan po siyang babae. Oh, natural lang naman yun eh. Binata na siya. Graduate na rin sa kolehiyo. Yun nga lang, wala pa makitang trabaho. Nay, ang nililigawan niya, girlfriend ko. Nay, Tay, alis po muna ako. Oh, bihis na bihis ka. Saan ang punta mo? Doon ba sa sinasabi mong nililigawan mo? Opo. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako magpapagabi. Sige po. Sige. Mag-ingat ka. Opo. Mukhang mahal ng ating bunso ang Nessie na yon. Oo nga. Na hindi niya alam nobya na ng kuya niya. Tiyak na masasaktan si Romnick pag nalaman niya yun. Pero dapat pa rin malaman niya ang lahat. At hindi na dapat patagalin pa ni Ariel. Ano bang gusto mo sabihin sa akin, kuya? Mukhang seryoso yan ah. Tungkol sa nililigawan mo. Kay Nessie? Kilala mo siya? Oo, Romnick. Dahil akong sinasabi niya sa'yo na boyfriend niya. Hindi. Kuya, hindi totoo yan. Sorry, Tol, pero totoo. Sinungaling ka. Siguro gusto mo ring manligaw sa kanya. Kaya mo sinasabi yan. Tol, Romnick, Tol, talagang boyfriend niya ako. Katunayan, regalo niya sa akin ang sinuot mong polo nung minsan dumalaw ko sa kanya. Ano? Oh, Kuya, hayaan mo na lang siya sa akin. Mahal na mahal ko siya eh. Ayoko mawala siya sa akin. hindi ganun kadaling gawin ang sinasabi mo. Ang damot mo, kuya. Maramot ka. Dumating na ba si Romnick? Oo. Ayun. Tulad ng dati. Lasing na naman. At naroon na sa silid niya. Mula nang mabigo siya sa Nessie na yun at magtalo sila ni Ariel, nagkaganyan na anak natin. Dapat matuto siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Nobya na ng panganay natin ang Nessie na yun, nang ligawan ng ating bunso. At ang sabi ni Ariel, ayaw daw ni Nessie ang panliligaw ni Romnick. Siya lang itong mapili. Yun na nga eh. Pero hindi matanggap ng bunso natin ang mga nangyari. Kausapin natin siya, Mercy. Sikapin natin maliwanagan siya. Kawawa naman ang ating anak kung masisira ang buhay. Romnick, kahapon, gabi ka na namang umuwi. At lasing ka pa. Lagi ka na lang ganyan, anak. Kahit sa hapunan, hindi ka na namin nakakasabay. Kasalanan ni kuya. Maramot siya. Anak, walang masamang ginawa sa iyo ang kuya mo. Nobya niya na si Nessie na manligaw ka. At hindi yun sadya ni Nessie. Ikaw ang nanligaw sa kanya, anak. Kahit na po. Dapat hinayaan na lang niya sa akin si Nessie. Dahil bunsong kapatid naman niya ako. Romnick, ang pag-ibig ay hindi tulad ng pagkain na maaaring ipamigay. Kahit ang puso, hindi rin maaaring hingin. Lalo na kung may ibang nagmamay-ari na nito. Hindi dahil madalas ka na pagbibigyan. Sa lahat ng pagkakataon, ganun ang nangyayari, anak.
Ibang usapin ang puso. Ang hirap sa inyo eh. Kinakampihan niyo si Kuya. Bakit Inay? Itay, ako na nga itong nasaktan. Kaya ako dapat yung kampihan. Papanigan ka namin, anak, kung tama ka. Pero hindi. Matuto ka naman sana umunawa, anak. Ano? Gusto mong lumaya sa inyo? Bakit? Diba, kay Ariel ka lang naman may galit? Oo, pero noon yun, Cielo. Ngayon, pati kina Inay at Itay. Masama na rin ang loob ko. Ha? Dahil sa pagkampi nila kay Kuya. Bakit? Ano ba sinabi nila? Sabi ni Itay, ang pag-ibig daw hindi tulad ng pagkain na maaring ipamigay. Si Inay naman, hindi raw porki bunso ako laging napagbibigyan noon. Sa lahat ng pagkakataon, pagbibigyan ako. Dapat daw matuto naman akong umunawa. Kakainis talaga eh. Tama naman sila eh. Ano? Oo. Pati ba naman ikaw, Cielo? Kakampi nila? Tingnan mo ha, kung ikaw yung naging boyfriend ni Nessie at si Ariel naman yung lumagay sa katayuan mo, ipamimigay mo ba yung girlfriend mo? Samantalang kayo naman talaga yung nagmamahalan. Ano? Hindi ka makasagot, no? Kasi, hindi mo rin ipauubaya. Ganun lang ibig sabihin nung ang pag-ibig ay hindi tulad ng pagkain na maaring ipamigay. Kasi nasasaktan ako eh. Talaga naman ganun. Kahit saan larangan. May nabibigo at nagtatagumpay. At nagkataong sa larangan ng pag-ibig na pinasok mo, nabigo ka. Who knows? Next time, maging happy ka na. Kaya hindi mo dapat sirain ang buhay mo. At ang samahan ninyo ng iyong kapatid. Dahil dyan, marami pang babae. Tumingin ka na lang sa paligid. Romnick, pwede ba tayong mag-usap? Oo, Kuya. Actually, gusto ko rin na magkausap tayo eh. Mula nang malaman mo tungkol sa amin ni Nessie, lagi ka na lang gabi kung umuwi at lagi pang lasing. Pero ngayon, hindi ako lasing. Ginabi ako dahil may interview ako sa isang call center na in-applyan ko. Ha? At sa awa ng Diyos, pumasa naman ako. Kung ganon, may trabaho ka na? Oo, Kuya. Magagamit ko na ang kurso ko. Kuya, sorry ha. Nagalit ako sa'yo. Ganong mali ako. Romnick? Oo, Kuya. Natauhan na ako. Tama si Inay at si Itay. Hindi nahihingi ang pag-ibig. Maging ang puso. Lalo na't may nagmamay-ari na nito. Mali na ipilit kong sarili ko kay Nessie. Kuya, sorry. Salamat naman, Romnick. At naunawaan mo na ngayon. Oo, Kuya. Pero, huwag muna kayong pakakasal, ha? Hayaan mo muna makaipon ako ng panregalo sa inyo. Kung minsan, ang mga kapusukan ng damdamin ay sumisira sa pagtitinginan ng magkapatid. Ngunit kapag iyong ginawang gabay ang nasa itaas, gagabayan kayo upang muling magkaunawaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas.
Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Tumahimik ka, Randel. Mabuti nga mawala na yung pinagbubuntis niya para wala ng problema. Mama. Makinig ka, Ruth. Ipalalaglag natin ang batang yan sa lalong madaling panahon. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong mapagmalinis, pilit ipinakikitang wala silang kapintasan. Ngunit may madilim naman palang nakaraan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Letty sa ating dulang sa kanyang panahon. Mama, medyo gagabihin po ako ng uwi later. O bakit? May rehearsal po kami sa program sa university. Totoo ba yan? Yes, ma. Hindi po ako nagsisinungaling. Mabuti. Iyoko lang naman na pag-chismisan ako rito na may anak na bulak-bulero. Ay, siya, sige. O, Ruth, ikaw naman. Po? Tulungan mo akong ayusin itong bahay. Kailangan malinis ito at maayos para sa pagdating ng binili kong salaset. Bumili pala kayo ng bagong sala set, ma? Oo. Mahigit 1 taon ang set natin eh. Para naman maging tayo sa tingin ng mga kapitbahay natin. Buti na lang. Wala kayong last 2 subjects ngayon, Ruth. Baka kapamasal tayo. Oo nga, Erwin. Gusto ko talaga mag-relax ngayon. Ang dami kasing exams kahapon hanggang kanina. Tapos nang makalawa naman, nag-general cleaning kami ni Mama sa bahay. Kaya, ay nako, napagod ako ng gusto. Uy, kung gusto mo, di manood na lang tayo ng movie. Movie? Oo. Doon tayo sa amin. Makakakain pa tayo ng lahat ng gusto natin. Ay, nakakaya naman sa nanay mo. Gagabihin ng uwi si inay. May mga kakausapin sa mga bibili ng alahas eh. Halika na, para hindi sayang ang oras. Martin, halika, sandali. Halika na, halika. Letty, bakit ba? Parang masaya ka. Ang ganda ng ngiti mo, ah. Talagang masaya ako. Dahil nakabili ako ng mura. Pero magaganda at branded na damit ko. Ibinili rin kita ng mga polo at t-shirt. Eto, Tingnan. mo. Ba, magaganda nga ang mga ito. At mukhang mahal, ah. Ay, naku, talagang mahal yan. Pag sa mall mo binili. Pero dahil doon ko lang yan binili sa kaibigan ko, nakamura ako. Ibinili kita para naman hindi sabihin ng mga ating kapitbahay na pinababayaan kita. At ang sasabihin lang pala ng taong dahilan, kaya mo ko ibinili ng damit. Ano ka ba? Hindi naman maaaring hindi natin isaalang-alang ang sasabihin ng mga tao. Dahil nakikita nila tayo. At bahagi sila ng ating buhay. Letty, hindi sa lahat ng pagkakataon silang iisipin mo. Dapat gumawa ka dahil sa pagmamahal mo sa iyong pamilya at hindi para maging maganda sa tingin ng ibang tao. Oo, ang drama mo. Diyan ka lang nga muna. Ayusin ko itong mga binili kong damit. Oh, bakit nakasimangot ka, Ruth? Si Mama
kasi. Nakakainis. Bakit? Ano bang ginawa ni Mama? Tinastas ba naman yung laylayan ng mga damit ko? Hinabaan niya? Baka naman kasi napakaikli ng damit mo kaya nainis siya. At hinabaan ng mga yun. Hindi nga, Kuya Randel eh. Hindi naman masyadong maiksi ang mga yun. Sabi niya, baka raw kasi isipin ng mga tao, malandi ang anak niya. Si Mama talaga, oh. Bakit ba siya ganun, Kuya? Bakit lagi na lang ibang taong iniisip niya sa bawat gagawin niya? Baka dahil perfectionist siya. But nobody's perfect here in this world. Kahit nga yung mga may pangalang perfecto, nagkakamali rin, nagkakasala. Alam ko. Ba yun? Kaya lang talagang ganun si Mama eh. E di, sundin niya lang natin. Tapos itry natin unti-unting ipaliwanag sa kanya ang side natin. Baka sakaling sa ganung paraan, maintindihan niya tayo. Ruth, ba't hindi ka pumasok kahapon? Hindi mo rin sinagot ang mga text at tawag ko. Nag-alala tuloy ako eh. Sama kasi yung pakiramdam ko, Erwin. Nahilo ko. Nagsuka. Bakit? May sakit ka ba? Tungkol nga doon ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Ha? Erwin, buntis ako. Nagbungang ginawa natin. Ha? Paano na to? Kakausapin ko nanay ko. Sasabihin ko sa kanya ito. Kung hindi pumayag si Nanay Sefa na panagutan mo ko, paano na ako? Ruth, ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo sa akin? Tungkol sa amin ni Erwin, Kuya Randel. Bakit? Niloko ka ba niya? Sinaktan ka? Sabihin mo. Hindi Kuya. Eh, anong... Ang totoo, gusto nga niya akong panagutan. Panagutan? Ano ibig mo sabihin? Kuya, huwag ka sana magalit. Pero, buntis ako. Magkakababy na kami ni Erwin. Ano? Kaya pala ang tamad mong pumasok sa eskwela nito mga nakaraang araw, ha? Ma! Dahil buntis ka na! Wala ako! Ma! Pinag-aral ka namin sa private school. Binigyan ng magandang bagay! Yung pala maglalandi ka lang! Tama na! Binigyan mo ako ng kahihiyan! Ma, tama na po! Baka kumapalo na si Ruth at ang dinadala niya. Tumahimik ka, Randel! Ma! Mabuti nga mawala na yung pinagbubuntis niya para wala ng problema! Mama! Makinig ka, Ruth. Ipalalaglag natin ang batang niya sa lalong madaling panahon! Hindi, Ma! Ayoko po! Huwag niyong gawin yun sa magiging anak ko! Ako ang masusunod, hindi ikaw! Hindi ako papayag na pag-chismisan tayo ng mga tao na intindihan mo! Ano? Yun ang balak ng nanay ng nobya mo? Opo, inay. Ayaw nga po ni Ruth, pero mapilit si Annie Letty. Para daw wala na maging problema sa pag-aaral ni Ruth. Ako, hindi ko rin gusto yung ginawa niyo. Dahil doon nagkaroon tayong lahat ng problema ngayon. Pero lalo namang ayoko, yung kitli ng buhay ng isang walang malay. Hindi maitutuwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. Ano pong gagawin natin, Nay? Ayaw po namin ni Ruth na mawala ang magiging baby namin. Alam na ba ito ng tatay niya? Hindi. Hindi ako papayag, Letty. Anong sinabi mo, Martin? Ulitin mo nga. Ayokong ipalaglag mo ang nasa sinapupunan ng ating bunso. Kinokontra mo na ako ngayon, Martin. Dahil kasalanan na ibig mong gawin. Nagkamali na nga si Ruth. Dadagdagan mo pa. Anong gusto mo? Ang mabilad tayo sa kahihiyan dahil sa anak mo, ang pintasan at pagtawanan tayo ng mga tao? Ayoko! Ayoko! Bakit ka ba ganyan, Letty? Bakit inuulit mo sa ating anak ang ginawa sa iyo ng magulang mo? Martin, anong... Hindi ka ba natutuwa?
na kahit pumayag kang alisin ang mga magulang mong ating unang anak nung araw, ay nagkatuloyan pa rin tayo at nagkaanak? Hindi ba maaaring ituwid mo na ang pagkakamali mong ginawa noon? Salamat at pinagbigyan niyo ako na magpunta kayo rito ng nanay mo, Kerwin. Noon pa po namin gusto magpunta rito ni Inay para po maayos ang problema. Kaya lang, baka ako kasi lalo lang magalit si Aling Letty. Ako nga pala si Sefa, Martin. Hindi mo kasama ang iyong asawa? Matagal na siyang pumanaw. Ay, sorry. Kung gano'n, tayo na lamang ang mag-aayos ng problema ng mga bata. Papa, ayaw ko po sana sa gusto ni Mama. Ayaw ko pong ipaalis ang baby sa tiyan ko. Iyon din po sanang ipakikiusap namin ni Ruth, Mang Martin, na huwag ipaalis ang baby. Nagkamali na ang mga anak natin. Hindi na natin dapat dugtungan pa ang pagkakamaling yun. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin gagawin ang gusto ng asawa ko. Kasalanan yun. Hindi lang sa batas ng tao, kundi lalo na sa batas ng Diyos. Maraming salamat po, Mang Martin. Pero hindi kayo maaaring magsama hanggat hindi kayo kasal. At dahil bata pa kayo para pakasal, dito muna titira sa amin si Ruth. Pag-aaralin pa rin namin siya matapos manganak. Oy, sang-ayon ako, Martin. Yun din ang bala ko kay Erwin. At pagpareho na silang tapos sa kolehiyo at hindi pa rin nagbabago ang kanilang damdamin, saka natin sila ipakakasal. Tama, Sepa. Handa akong tumulong sa ibang kakailanganin ni Ruth at ng ating magiging apo. Maraming salamat po sa pangunawa, Papa. Aling Sefa. Ang ganda talaga ng aking apo. Tingnan mo, Martin. Ang apo natin kamukha ko. Dahil maganda, kamukha mo na. Pero noon gusto mo ipaalis. Ito naman si Martin. Noon pa naman yun eh. Pinagsisisihan ko na yun. Yung pagkakamali ko. O hindi ba? Pinatawad mo na ako? Oo. Naalala ko lang naman eh. Salamat nga. At nanindigan ka sa tama. Namulat ako sa aking pagkakamali. At nailigtas mo ko sa panibagong pagkakasala. Kanyang tutulungan ang ama ng tahanan upang maging matatag ang paninindigan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosara Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nakita mo na nangyari, Roldan? Nakita mo? Dahil dyan sa katutulong mo, tayo ngayon ang nawalan. Wala na tayong bangka. Dahil nasira ni Ogot. Handog ng
DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang nagsasabing mahirap ang buhay sa probinsya. Kaya naman marami rin ang naghahangad na magtungo sa ibang bansa upang doon ay magtrabaho. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Roldan sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang dami mong huling isda, Roldan. At ang lalaki pa. Naswertehan ko lang, Ogot. Tiyak matutuwa nito si Perla. Mabuti ka pa. Kikita na. May kakainin pa kayo ng pamilya mo. Hindi tulad ng pamilya ko. Oh, wala ka pa rin bambangka hanggang ngayon, Ogot? Oo, Roldan. Hindi na raw pwedeng magamit yung bangka kong nasira ng bagyo. Sabi ng pinagawan ko. O sana sinabi mo agad sa akin. Para isinama kita sa pangingisda ko. Ay, di bale. Total, marami naman itong mga isdang huli ko. Bibigyan na lang kita. Ha? Pero nakakahiya naman sa'yo. Pinagpaguran mo yan. Huwag ka nang mahiya. Kusa ko naman ito eh. Maraming salamat, Roldan. Salamat sa pangunawa at pagtulong mo. Nabenta lahat ang mga isda natin, Roldan. May mga naghahanap pa nga eh. Kaso, wala na akong maibigay. Salamat naman at kumita uli tayo. Nakapagtabi ka ba ng pangulam natin? Oo. Sayang nga eh. Sana, hindi mo na lang binigyan ng isda si Ogot para naging pera pa natin yung mga isdang yun. Huwag mo nang panghinayangan yun. Tulong na natin yun sa isang kaibigan na kababaryo pa. Tao po! Perla? Roldan? Oh, si Dora yun ah. Tao po! Siya nga. Sige, sandali bubuksan ko ang pinto. Oh, Doray, napasal ka. Roldan, tulungan niyo naman kami. Bakit? Ha? Ano nangyari? Mga anak ng kapatid ko eh. Hindi ko siya madala sa ospital. Nasaan si Imo? May pinuntahan. Walang magmamaneho ng tricycle namin. Oh, sige. Ako na magmamaneho para madala na sa pagamutan ng kapatid mo. Pero Roldan, sabi mo kanina masakit ang ulo mo. Kanina yung Perla, wala na ngayon. At saka, kailangan ng tulong ng kapitbahay natin. Paring Roldan, usap-usapan ka na naman ng mga kanayon natin. Ha? Bakit, pare? Dahil sa ginawa mong kabutihan. Aba, naligtas sa panganib ang kapatid ni Doray dahil sa pagdadala mo sa kanya sa ospital. Kaya bumilib na naman sa iyo mga kanayon natin. Kawawa naman kasi si Nadora eh. Saka, sino pa ba naman na magtutulungan kung di tayo magkakanayon? Pero hindi lahat ng kalugar natin ay tulad mo. Yung iba nga, kahit may kakayahang tumulong, hindi ginagawa yun. Dahil mas pinapahalaga nila ang sarili nilang kapakanan. Pero ako, masaya ako sa maliit kong kakayahan. Natutulungan ko ang aking kapwa at nabibigyan kong kaluguran ang Diyos dahil doon. Sana pare, lahat ng tao ganyan ang pananaw. May ba ako? Sabi mo may sadya ka sa akin. Ano ba yun? Aling Dolores, sandali lang ho. Oy, ikaw pala, Doray. Bakit? Alam niyo na po ba ang balita tungkol kay Ogot? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Nakaalala ho ang asawa niya eh. Dahil mula po na pumalaot, hindi pa umuwi. Ha? Di ba may karanasan na silang ganun? Ilang araw na nawala si Ogot dahil nga pumalaot siya na may bagyo. Tapos nung makauwi siya, sira na yung bangka nila. Naku huwag naman sana. Bangka pa naman ang manugang ko si Roldan ang gamit ni Ogot. Ho? Oo. Paano nangyari yun? Hiniram niya ang bangka ng manugang ko para makapangisda siya.
Roldan, nakita mo? Dahil dyan sa katutulong mo, tayo ngayon ang nawalan. Wala na tayong bangka. Nasira ni Ogot! Perla, huwag kang magalit. Hindi naman gusto ni Ogot ang nangyari. Inabot siya ng malalakas na alon sa laot. Mabuti nga, buhay pang nakauwi yung tao. Nasa kloloan ng iba. Siya pa rin ang iniisip mo ngayon, Roldan. Isipin mo naman kami ng 3 anak natin. Ano na ipangahanap buhay mo ngayon? Paano na tayo? Perla, Bakit naman kasi pinahiram mo pa yung bangka sa Ogot na yon? Ngayon, pati bangka natin, nadamay na sa pagkasira ng bangka ni Ogot. huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko pinagsisisihan ang pagtulong ko sa kanya. Puro katulong. Wala ka namang kakayahan. Hindi ka mayaman para sa gawain yon. Pwede ba wag na natin pahabain ito? Alam ko nag-aalala ka lang, kaya ka ganyan. Kaya mo, gagawa ako ng paraan. Mabubuhay pa rin tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala ka lang. Bakit hindi mo man lang isinulat o itinawag man lang sa akin ang mga problema mo, Ogot? Naiiya kasi ako sa'yo, Kuya Pedring. May mga pamilya na tayo at may kanya-kanya ng buhay. Pero iba ito eh. Napinsala kayo ng bagyo. Kaya nawala ng kabuhayan. Mabuti na lang pala, nagbakasyon ako at dinalaw kita. Kaya nalaman ko nangyari sa inyo. Kuya Pedring, tinalo talaga ako ng hiya sa'yo eh. Kapatid mo ko. Kuya mo ko. Kaya tama lang natulungan kita. Tapos, nasira mo pa yung bangka ng kapitbahay nyo. Yun pa nga ang isang inaalala ko, Kuya. Hiyang-hiya talaga ako kay Roldan. Alam mo, pag wala kaming pagkain ng pamilya ko, binibigyan niya kami ng kanyang mga huling isda. Kaya mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa abroad. Doon ka na lang magtrabaho. Pero Kuya, wala akong pera. Wala kang gagastusin. Dahil ang amo ko ang bahala sa lahat. Nangangailangan siya ng mga tauhan sa kanyang negosyo. Pero bago tayo umalis, iiwanan ko ng perang asawa mo. Para naman may magamit sila habang hindi ka pa nakakapagpadala ng pera. Maupo ka, Ogot. Salamat, pare. Hoy, bakit na pa rito ka, Ogot? Anong kailangan mo? Kuan Perla, dumating ang kuya ko galing abroad. Dinalaw kami at dinalhan ng mga grocery. Kaya dinalhan ko rin kayo. Ito. Buti naman, kahit pa paano nakaalala. Maraming salamat, pare. Wala yan, parang Roldan. Ako nga ang naiiya sa inyo eh. Nasira ko kasi ang bangka nyo. Kalimutan mo na yun. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Saka, hindi mo naman sinadya yun eh. Paano ka nakakapangisda ngayon? Di nang hihiram siya ng bangka sa mga kaibigan niya. Tapos, binabayaran na lamang niya pag nakapangisda na siya. Nakahiya naman sa inyo. Pasensya na talaga. Sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yun. Hindi mo naman ginustong masira ang bangka namin eh. Alam niyo parang Roldan, kinukuha ko ng kapatid ko upang magtrabaho doon sa pinapasukan niya. Gusto mo sumama ka sa akin? Ha? Wala tayong gagastusin. Sagot ng boss niya lahat. At sigurado pa tayong hindi mapapahamak. Dahil sa amo rin niya tayo magtatrabaho. Ano, Roldan? Gusto mo? Magandang tanghali, Perla. Ay, magandang tanghali, Doray. Nagkatay kami ng manok. Niluto kong tinola.
Kaya eto, dinalan ko kayo. Ay, salamat. Naku, tama-tama. Makakahigop ng sabaw si inay. May sakit kasi siya eh. Ah, ganun ba? Oo. O kung kailangan mo ng tulong ha, narito lang kami. Handa kaming tulungan ka. Kahit na nga nasa ibang bansa na si Roldan. Alam mo, yan din ang sinabi sa akin ng mga natulungan ng asawa ko. Kaya naman talagang nababagbag ang loob ko. Ibig mong sabihin, parang Roldan, na ipagawa nyo ng bahay nyo? Oo, paring Ogot. At ang itinatayo na lang ngayon, yung gagawin namin tindahan at bigasan. Aba, ayos yan. Malilibang na si Perla, kikita pa. Matutulungan ka pa sa pag-iipon. Oo nga, pare. Salamat sa'yo. Ha? Saan? Ako ang sinama mo rito. Dahil dun, nagbago ang kalagayan namin sa buhay. Parang Roldan, mabuti kang kaibigan. Kaya naman gusto ko, pareho tayong umasenso sa buhay. At natutuwa ako dahil nangyayari na yon. Roldan, halika nga, sandali. Bakit ba, Perla? Oh, ano ang laman ng mga plastic bag na yan? Mga grocery. Kinausap ko kasi yung mga ginang dito sa ating lugar. Oh. Ang sabi ko, tulungan namin yung mga nasunugan doon sa kabilang barangay. Pumayag naman sila. Talaga, ha? Oo. At ikaw pa ngayon ang nangunguna sa pagtulong, ha? Dahil namulat na ako sa pagkakamali ko, na kahit pala mahirap ang tao, maaari pa rin siya makatulong sa kanyang kapwa. Tulad ng ginawa mo kay Ogot. At nang ginawa naman niya sa atin. Tama ka. Dahil doon, umasenso ang buhay natin. At salamat sa Diyos. O ngayon, nauunawaan mo na ako. Mapalad ang taong kahit dukha ay nililingap ang kapwa, sapagkat hindi lingid sa Diyos ang kanilang mga gawa. Sila'y itataas at pagpapalain sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Alan Ortega, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang